Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Blas. Yung tradisyonal po natin ginagawa na paglalapat ng 2 kandila sa ating mga lalamunan habang hinihingi natin ang kanyang pamamagitan na tayo po ay iligtas mula sa mga sakit dito po sa ating lalamunan at sa iba pang mga karamdaman. Ipanalangin po natin ang mga may sakit, lalo na po yung mga may sakit na related sa mga lalamunan. Ipanalangin po natin, ihingi natin ng biyaya mula sa kanyang pamamagitan kay San Blas na sana'y maibsan ang kanilang mga karamdaman. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kaming dumadalangin kaisa ni San Blas na iyong martir upang ang kapayapaan at pagkakasundo ay makamta namin araw-araw. At sa iyong paglingap, sumapit nawa kami sa walang maliw na buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat. Mga kapatid, magpatuloy kayong nag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito at nakapagpatuloy sila sa mga anghel nang di nila nalalaman. Damayan ninyo ang mga nabibilanggo na parang kayo'y nakabilanggo rin kasama nila. Gayon din ang mga pinagmamalupitan sapagkat maaari kayong dumanas din ng ganoon. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalunya. Huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pang-agam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo na nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nga ninyo kung paano sila namuhay at namatay, at tularan ninyo ang kanilang pananalig sa Diyos. Si Jesucristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan.
Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Iingatan ako kapag may bagabag. Sa banal na templo'y iingatang ligtas. Itataas niya sa batong matatag. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus. Sapagkat bantog na ang pangalan nito, may nagsasabi, siya ay si Juan Bautista na muling binuhay. Kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman, siya ay si Elias. Siya ay propeta, katulad ng mga propeta noong una. Sinabi naman ni Herodes, nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes. Ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't pinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng mga hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak ng babae ni Herodes at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano po ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari.
Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po. Muli nating narinig ang masaklap na pangyayari sa buhay ni Juan Bautista. Yun pong umaga, dalawang bagay ang ating pagninilayan. Una, tungkol kay Juan. Pangalawa, tungkol kay Herodes. Bayaan na natin si Herodias. Hayaan na natin si Herodias. Una, si Juan. Si Juan, mula nung lumabas sa ilang, isa lang ang mensahe, magsisi kayo. Repent. Repent, repent, repent. Yung pong pagsisisi ay pagsisisi ginagawa ng mga taong nagkakasala. Pero marami sa mga nagkakasala, hindi tinatanggap ang kasalanan. Kaya hindi nagsisisi. Kaya walang pagsisisi dahil hindi mo tinatanggap na nagkasala ka. Kaya kailangan mayroong isang tumumbok sa iyo na sasabihin sa iyo na kasalanan yung ginawa mo. Kuminsan kasi yung tao ay iniikutan. No? We beat around the bush sa English. Iniikutan natin tulad nung utos ng Diyos. Yung mga nangungupit, isip nila hindi sila nagnanakaw kasi kupit lang. Nangungupit sila, hindi sila nagnanakaw kasi ang kupit maliit lang. Kaya nung maliit siya, maliit ang kinukupit. Nung lumaki, lumaki-laki. Nung lumaki, lumaki-laki. Nung konsihal ng bayan, siguro mga libo-libo lang. Nung mayor, mga daan-libo. Mag-congressman, mga milyon. Mag-senador, mga milyon-milyon. Kupit pa rin. Kaya hindi nangungumpisal eh. Kaya ang daming nagkukomunyon, walang nangungumpisal. Sabi ni Father Guido, may nakakaalala pa ba kay Father Guido sa Green Hills? Ang daming nagkukomunyon, wala namang nangungumpisal. Salamat sa Diyos, siguro wala kayong mga kasalanan. Kung gayon, salamat nga sa Diyos. Hayag naman ang kasalanan. Ang inuulit ko po, kailangan mayroong magsabi ng ginawa mo'y kasalanan. Kaya pag ako'y nagkukumpisal sa mga bata, walang nagsasabing sila'y nagnanakaw. Father, nangupit po ako. Hindi, nagnakaw ka. You have to instill in the mind of the child na nagnakaw siya. Kapagkat ang utos ng Diyos, huwag kang magnanakaw. Hindi sinabi ng Diyos na huwag kang magnakaw ng malaki. Ang pagnanakaw ay ang pagkuha ng hindi sa iyo. Kaya the moment you get something that is not yours, nagnakaw ka. And someone has to say it to you straight to your face na nagnakaw ka. Kaya magsisi ka. Yan ang mensahe ni Juan. Kaya nung malaman ni Juan na si Herodias, na asawa ni Felipe, na kapatid ni Herodes, ay kinasama. Si Herodes at si Felipe magkapatid. Pinadala ni Herodes si Felipe sa digmaan para mamatay. Pero hindi pa namamatay, ay kinasama na niya yung asawa ni Felipe na si Herodias. Ang sabi ni Juan, Herodes,
hindi nararapat na kinakasama mo ang asawa ng kapatid mo. Hindi naman nagalit si Herodes eh. Si Herodias ang nagalit. Si Herodias ang nagalit. Ang leksyon po natin kay Juan ay leksyon para sa lahat. Alam po natin na pag ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, marami kang kalaban. O ba? Pag nagsasabi ka ng totoo, marami kang makakabangga. Magaling pa yung sinungaling kaibigan ng lahat. O ba? Mas marami kang kaibigan pag sinungaling ka. Pero pag nagsabi ka ng totoo, marami kang kaaway. Pero si Juan, sapagkat ito ang dahilan kung bakit siya nauna kay Kristo, pinaninindigan niya ang katotohanan. Sadya namang ang unang leksyon kong natutunan sa Latin tungkol sa katotohanan Veritas solet amara. Sa Ingles, truth is wont to be bitter. Sa Tagalog, mapait ang katotohanan. Mapait ang katotohanan. Pero kailangan, kahit mapait, dapat nating malaman. At yun ang sinasabi ni Juan. Sa atin po, inuulit ko po, totoong pag ikaw ay nagsasabi ng totoo, marami kang makakalaban. Pero hindi ibig sabihin, magiging sinungaling na rin lang tayo. Pangalawang punto kay Herodes, sinasabi po rito, gustong-gusto ni Herodes makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Nababagabag din si Herodes sa kanyang mga naririnig. Pero gusto niyang makinig. Bakit? Sapagkat doon siya nakakakuha ng konting liwanag sa kasalanan kanyang ginagawa. Ang sabi ng professor namin sa homiletics, a good homily is one that comforts the afflicted and afflicts the comfortable. Paano ba tatagalogin yun? A good homily, yung ginagawa namin, is one that comforts the afflicted. Nubupang pag narinig ninyo yung sinasabi ng pari, ay medyo nakaka-comfort. But at the same time, afflicts the comfortable. Yun po namang yung komportable ka sa buhay mo, pagkatapos ito isang paring nagsasabi, oy, mali yung ginagawa mo. Pag kayo umuwi na kayo may natutunan, either side, alin man doon. Kung kayo dumating kaninang lungkot na lungkot ang buhay, ang daming problema, pagkatapos dahil sa homily ay salamat sa Diyos, naliwanagan ako. Yung kabilang side naman ay, punta ka rito, para kang walang problema sa buhay, sapagkat nagkukunwari ka lang naman, pagkatapos yung homily ng pari, natumbok ka, nasaktan ka, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Yun ang ginawa ni Juan. Sinasabi niyang totoo, nasaktan si Herodes, pero yung sakit na nararamdaman ninyo, magbibigay ng daan para magbagong buhay kayo. Ito ngayon ito ng punto ni Herodes Nababagabag siya. Pero gustong-gusto niyang makinig. Ang kasunod sana noon ay ang pagbabago. Ang problema, pumasok yung isang babae, si Herodias. Huwag na natin pag-usapan si Herodias at medyo mahaba-haba yun. Dito na lamang po tayo. Ito pong kay Herodes. Pag tayo po, may mga tao kasi pag hindi nagustuhan yung homily ng pari, hindi na sumisimba. Ayaw nang sumimba. Dapat, you take it positively. Sa comfort ng buhay mo, dahil sa kasinungalingan mo, dahil sa mga pangungupit mo, tinumbok ka ng pari, nasaktan ka, abay huwag ka nang sumimba. Sumimba ka lalo. Hanggang sa madurog yung bato sa puso mo. Hanggang sa lumambot, hanggang sa magsisi ka.
sapagkat ang tinutumbok naman talaga ni Juan ay magsisi ka mula sa iyong mga kasalanan. At dahil sa iyong pakikinig sa mga homily ng pari na kung minsan ay masakit na sa tainga, masakit pa sa puso, ay nagbago ka. Salamat sa ating Panginoon. Mga kapatid, inuulit ko po, truth is wont to be bitter. Sadyang mapait ang katotohanan. Pero mapait man, kailangan nating sabihin upang ang taong nangangailangan nito ay magsimulang magbago. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kapatid, magiging matagumpay lamang ang ating pakikipaglaban sa puwersa ng kasamaan kung magsasama-sama tayo sa panalangin. Manalangin tayo sa Diyos ng katotohanan at ating sasambitin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni San Juan, ang mga namumuno sa simbahan, naway maging matapang na mga tagapagpahayag ng ebanghelyo ng katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway tumulong ng buong puso sa pakikipaglaban ng simbahan sa mga madidilim na puwersa na siyang umaalipin sa tao upang mabuyo sa karahasan at krimen. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong mga Kristiyano, naway maging hayag sa pagsasalita sa ating mga alalahanin laban sa mga taong nagsasamantala at sa mga sinasamantala sa pamamagitan ng politikal na panggigipit at bulok na pamamaraan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga biktima ng operasyon, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdusa at namatay sa pananampalataya, naway makatagpo na makalangit na pabuya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. O makalangit na Ama, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo kami ng katapangan na manahan sa iyong presensya sa lahat ng araw ng aming buhay. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos, amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ay may aalay. Mula sa lupa't buwan ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos, amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ay may aalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat kami aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Blas ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya ay mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na hain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan ng tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Niabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin siyang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco naming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapatan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng poong San Jose, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin ng kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming mananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos ng ayoy iyong bigay, sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayo mapayapa upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat. Ang atin pong panalangin habang ginagawad ang kandila sa ating mga lalamunan ay
sa pamamagitan ni San Blas na martir, naway iligtas tayo ng Panginoon mula sa mga karamdaman, lalong-lalo na ang sa parte ng ating lalamunan.